Yan na, isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat, mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi. Panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo. At for today's video po ay gawa po natin ng reaction. Itong heart-to-heart interview o Q&A ni Kalingap Rob sa Jomcar. Pero bago po natin simulan itong ating gagawing reaction video, patungkol dito sa Jomcar ay siyempre, ang lagi po nating paalala na wag lang po natin kakalimutan patuloy na suportahan ang ama ng Kalingap na walang iba kundi si Kuya Bal Santos Matubang. At syempre ganun din po si Kalingap Rob at ganun din po si Ate Edna Vlog, ang butihing may bahay ni Kuya Bal Santos Matubang. At ganun din po ang butihing may bahay ni Kalingap Rob na si Ma'am Jack Tapia Matubang. At isama na rin po natin mga Kalingap, mga ka-business, mga kapapi, sa patuloy po nating susuportahan ang Ka-Business Official, Papa Dins TV, Ka-Business Family, at Mrs. KB Official. Yan, supportan lang po natin sila. At ito na po mga kalingap, mga ka-business, mga papi. Simulan na po natin itong ating gagawing reaction video patungkol nga po dito sa pag-amin ng Jomcar sa totoong level ng kanilang relasyon. Pero syempre, dito sa Q&A o interview ni Kalinga Prab na ito dito sa Jomcar, ay choice pa rin ng Jomcar kung yung mga question ni Kalinga Prab ay sasagutin nila o hindi. Yan na may bago ikang magumpisa itong interview ito o itong Q&A na ito ay ipinaliwanag ni Kalinga Prab dito sa Jomcar. Pero dito may pakiusap si Kalinga Prab na mas maganda kung sagutin na ng Jomcar ang lahat ng katanungan para ika nga ay maliwanagan na ang lahat. At dito nga ay sinimulan na ni Kalinga Prab yung Q&A sa dalawang ito. At talaga na mga unang tanong pa lang nitong si Kalinga Prab sa Jomcar ay talaga namang intense na. At dito pa nga lang sa unang tanong na ito ni Kalinga Prab sa Jomcar ay talaga namang masasabi nating nakaka-excite na ang magiging sagot ng Jomcar. At meron ako dito nga kinuha mga clip video at ito panoorin natin at bigyan natin ng reaction. So ito na ang unang tanong, bro. Ayoko nang magpaligoy-ligoy pa eh. Gusto ko nang malaman ka agad. Grabe bro. Parang kinabahan agad ako rin. So ito ang unang tanong. Jomar, Carla, kayo na ba talaga? Itong katanungan ito yung matagal nang inaantay ng halos lahat o lahat talaga ng mga Jomcar supporters. At bagamat alam natin, nakikita natin sa mga kilos, sa mga galaw nila, na kung tutuusin ay kahit walang ganyan tanong, ay makikita na natin sa mga kilos nila, sa mga pananalita nila, kung ano ba yung totoong kasagutan. Pero syempre, mas magaling pa rin yung talagang mismong manggagaling sa bibig nila yung kumpirmasyon. Di ba mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi? At eto, tuloy lang tayo. Ako kasi yung taong ayoko nang paligoy-ligoy pa eh. Gusto ko sagutin na kaagad. Grabe. Ito yung masasabi talagang direct to the point. Di ba mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi? Tuloy lang tayo. Ano sinong sasagot? Joms o si Carla? Siguro... Ikaw muna. Siguro si Carla muna. Si Carla. Or Hindi, gusto ko ikaw. Ikaw ang lalaki, ikaw muna magsagot. Ako ba? Dito kapansin-pansin na si Kalingap Jomar medyo naaalangang sagutin yung katanungan yun ni Kalingap Rob. Kaya nga kung mapapansin nyo, tumitingin siya sa mata ni Carla. Kumbaga, tila ba nagtatanong itong si Kalingap Jomar sa pamamagitan ng tingin dito kay Carla kung sasabihin na ba niya o hindi. Kaya lang sa bandang huli ay mas pinagpasya nila na si Carla yung sumagot. Kasi sabi nga ni Kalingap Rob,
ay pag si Jomar yung sumagot ay hindi siya naniniwala. Ito, tuloy lang natin. Paano ba to? Si Carla na lang kasi parang di ako niniwala sa iyo eh. Grabe ka naman. Sige, si Ano Carla. lang, ang ko sa kalingap? Na-realize ko mukhang tama nga, si Carla na lang yung magsagot. Mukhang ito si Kalinga Prab sanay na sanay ng nagdi-deny sa kanila ito si Kalinga Jomar, di ba? Kasi yun nga, sabi niya, pag si Kalinga Jomar daw yung sumagot ay parang hindi ka panipaniwala. Ito, tuloy lang natin. O Carla. Parang ayoko kasi parang ayoko manggaling sa akin kasi. Sa bagay. Pero tuloy ko muna kay Carla. Carla, gusto ko ng honest na sagot. Kayo na ba ni Jomar? Yes po. Iyan na. Yan na yung matagal ng pinakahihintay ng lahat ng Jomcar supporters. Di ba? Yan na yan, kasagutan na yan. Ang napakatagal ng inaabangan ng mga Jomcar supporters. Bagamat sabi ko nga, alam naman natin sa kilos, sa mga pananalita nila, kung ano yung kasagutan sa mga tanong sa isip natin. Kung sila na nga bang dalawa. Di ba mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi? Pero sabi ko nga, ito na yung pinakang maganda. Mismong sa bibig na nitong si Carla, nang galing na sila na talaga ni Kalingap Jomar. At congratulations para dito kay Carla at kay Kalingap Jomar. At syempre, ganun din sa lahat ng Jomcar supporters. At alam kong hindi lang si Kalingap Jomar at si Carla ang masaya na naging sila, kundi pati yung lahat ng nagmamahal sa Jomcar ay sobrang saya. Dahil sa hinaba-kabangan ng panahon ng love team na ito, ay ito na, inumpirma na nila na sila ng dalawa. At ito, tuloy lang natin mga kalingap, mga ka-business, mga kapapi. So, since inamin nyo na, ang tanong, kailan naging kayo? Ito, napakagandang katanungan din ito. Kasi, syempre, matagal na nating nakakalata, di ba? Na sila ng dalawa. Pero wala ngang kumpirmasyon. Ngayon, sa tanong na ito ni Kalinga Prab, dito natin malalaman kung gaano nakatagal nila itinatago itong kanilang relasyon na ito. Ito, tuloy lang tayo. Ikaw naman magsagot, ikaw naman. Siguro bro, ako naman hindi ko sabihin yung specific date kasi. Yung date? Ay, yung date. Oh, lang. sige, sige. Yung ano lang. Yung parang gusto kong i-provide na lang namin yung date, specific date. Pero sige. yung lang, siguro somewhere in Thailand. Thailand days. Uy! Thailand. Ano makasama tayo? Grabe. Noong nagpunta pala sila sa Thailand, noong nag-travel sila sa Thailand, kala ko kasi nung nagpunta sila ng Palawan Kasi 'di ba, doon pa lang sa birthday ni Carla, may sinasabi na si Joy na yung nangyari doon sa Palawan. At may mga iba din nagsabi yung pangyayari sa Palawan. Akala ko yung nangyari sa Palawan na yun, bukod sa kiss sa forehead, ay doon na nangyari yung pagsagot ni Carla dito kay Kalingap Jomar. Sa Thailand pala. Eto, tuloy lang tayo. Kumusta naman? Kumusta naman simula nung naging kayo? Kumusta yung relationship niyo? Yung relationship namin, bro, siguro masasabi kong lang din, same lang naman ang relationship sa iba. Merong ups and downs, may mga problem din kaming inaharap, mayroon din mga times na muntika na din kahit pa paano yung maghiwalay cool. Pero alam niyo itong binabanggit ni Kalingap Jomar na ito, na pinagdadaanan nila bilang isang magkarelasyon. Tama naman, normal lang ito na pinagdadaanan ng lahat ng magkarelasyon. Yung minsan ay talagang dumadating doon sa hindi magkaintindihan dahil magkaiba ng opinion at minsan ay yun nga, sabi nga ni Kalingap Jomar ay may pagkakataong muntik na maghiwalay o mag-call off. Siguro sa gantong mga bagay, mas patatagin pa nila yung tiwala sa isa't isa, respeto, para mas mapatatag nila
yung kanilang relasyon. Di ba? At sana ay ano man yung humarap sa kanilang problema o dumaang problema sa kanilang dalawa bilang magkarelasyon ay mapanindigan nila, maharap nila ng mabuti at malagpasan. Kasi sayang yung nabuong relasyon, di ba? Tuloy lang tayo. Mga ganun, bro. So, Ibig sabihin, kung Thailand pa, mas nauna pa kayo dun sa, sa dalawa. Ang bira. sorry bro, nauna lang sila doon pero Mag-reveal. mag-reveal, pero ayun. Ayun bro. So, Teka, kung di ako nagkakamali, ang sinasabing dalawa nito si Kalingap Rab ay ang EDC, di ba? Ibig sabihin may revelasyon na ang EDC patungkol sa kanilang relasyon. Ganun ba? Kasi di ba, mas nauna kayo dun sa dalawa. Ay andito si Kalingap Dan kasama nila. Ay di kung si Kalingap Dan at saka si Joy yung binabanggit nitong si Kalingap Rab, ay di sana sinabi niya na nauna pa kayo dito sa Danjoy. Pero yun nga, hindi nagpangalan si Kalingap Rab, ibig sabihin EDC ang tinutukoy niya. May revelasyon na ba ang EDC patungkol sa kanilang relasyon? Ang alam ko, hindi pa rin sila umaamin eh. Di ba? Hindi pa nagko-confirm ang EDC bagamat naririnig natin sa mga vlog ni Kalinga Prab na halos gano'n na rin. Halos inire-reveal na rin nilang dalawa ang kanilang relasyon. Pero alam ko wala pang official na pag-reveal ang EDC, di ba? At eto tuloy lang natin. ano ba talaga yung nangyayari sa Palawan? Ito yung napakatagal ko nang gustong malaman. Mga kalingap, mga kabisnes, mga kapapi. Sa totoo lang, sobra din akong naiintriga dito sa sinasabing nangyari sa Palawan. Kaya lang, hanggang sa ngayon, ayaw i-reveal nito si Kalingap Jomar at saka nito si Carla kung ano nga ba yung misteryosong nangyaring yon sa Palawan. Kasi nabanggit lang doon ay kiss daw sa forehead. Mukhang hindi lang yun yung nangyari. Di ba? Kasi sobrang tila ba napaka-misteryoso ng kung ano man yung nangyaring yon sa Palawan. Pero yun, kung ayaw talagang i-reveal nitong Jomcar, ay syempre, ando naman yung pagrespeto natin. Ito tuloy lang natin. Sa inyong relasyon, sino yung mas seloso o selosa? Ang titindi ng mga tanong ni Kalinga Prab, di ba? Pero ito tuloy lang natin. Si Carla ang masagot. Sino Carla? Ikaw po. Ikaw pala! Mas siloso pala ito si Kalingap Jomar kaysa dito kay Carla. Pero alam niyo mga Kalingap, mga kabisnes, mga kapapi, ang pagsiselos naman, bahagi talaga yan ng pagmamahal. Pero syempre, may tamang pagsiselos. Ika nga ay kung ang iyong pagsiselos ay nasa lugar, bahagi yan ng pagmamahal. Pero, kung ang pagsiselos mo ay wala na sa lugar, bahagi na yan ng pagiging paranoid. At siguro naman, ang pagsiselos nito si Kalingap Jomar ay yung tipong nasa lugar lang. Yung tipo bang ika nga ay nagseselo siya para magpalambing dito kay Carla. May mga ganyan eh. At nagpaliwanag din naman dito si Kalingap Jomar na yung halimbawa yung about doon sa mga nagiging kabarkada ni Carla na nagiging sanin ng parang nalilimitahan yung time nila sa isa't isa. Kumbaga, doon na nagkakaroon ng kaunting ikakay pagsiselos. Pero hindi dahil sa akong kumbaga, dahil yung nagsiselos siya dahil parang naaagawan siya ng time ng ibang tao, di ba? Ng mga kaibigan ni Carla. Yun yung pinagmumulan ng kanyang ikangay pagsiselos na may kasamang pagpapalambing. Yan. At eto, tuloy lang natin. Sino naman yung madalas mag-sorry sa inyong dalawa? Sorry. Pag nag-aaway kayo? Bro, lagi tamang babae.
Kaya ako bro nag-adjust. Hindi naman, hindi naman. Sabagay, tama. Totoo ba yun? Carla, siya daw yung madalas mag-sorry. Oo, aminin mo Ako kasi. din po. Siya din daw. Bagay na Sino may mali? About dyan sa pagsusorry, alam mo, hindi naman nakakawala ng pride yan eh. Na mag-sorry ka sa partner mo, kahit pa sabihin nga, alam mong may point ka, okay lang na ikay mag-sorry. Kumbaga, hindi nakakabawas yan ng pagkatao. Kung sa tingin mo, yung gagawin mong pagsusorry ay siyang makakapag-ayos ng inyong hindi pagkakaunawaan. Di ba? Siguro, yung mga taong hindi marunong mag-sorry kahit may point sila, yun yung mga taong matataas ang pride. At tama ito si Kalingap Jomar. Kahit pa sabihin tama siya, may point siya sa kanilang pinagtatalunan, ay mas mainam na mag-sorry ka na rin lang. Di ba? Kaysa naman palawakin o pahabain mo pa yung inyong hindi pagkakaunawaan. At sabi naman dito ni Carla ay kahit naman siya ay nagsusorry din dito kay Kalingap Jomar. At yung maganda, yan yung napakaganda sa isang relasyon. Yung marunong kayong magpakumbaba sa isa't isa. Yan, tuloy lang tayo. Ito na lang, konti na lang to. Ano yung pinakapagsubok na pinagdaanan nyo? Yan, bilang nasa in relationship kayong dalawa. Alam niyo mga Kalingap, mga ka-business, mga kapapi, ito nga question and answer na ito ng Jomcar. Kung tutuusin, may mapupulot tayong aral dito, lalo na doon sa mga magkakarelasyon. Kasi kahit pa paano nakakapagbigay sila ng tip dito eh. Kung ano ba yung pwede mong gawin para kung dumating sa iyo yung mga ganitong ika nga ay pagsubok ay pwede mong halawan ito ng aral at i-apply mo doon sa sarili mong relasyon para mas mapatatag mo pa ang inyong pagsasama, di ba? Yan po siguro kuya na yung nagkaroon ng division yung sponsor namin yung mga supporters. Tapos hindi na po namin alam kung saan kami lulugar. Sa bagay itong sinasabi ni Carla na ito, isa ito sa napakahirap harapin. Yung supporters mo at yung sponsor mo ay magkakaroon ng ikangay banggaan ng yan ng division na pare-parehong sumusuporta sa iyo pero sila yung nagtatalo. Kumbaga, ang mangyayari talaga dito, maiipit sila sa gitna. At napakahirap nito para sa kanila. Kasi, syempre, pareho nilang mahal yan. Pareho mahalaga yan sa kanila. Kaya, hindi mo alam kung papaano ka papagitna. Hindi mo naman pwedeng panigan yung supporters mo. Hindi mo din naman pwedeng panigan yung iyong mga sponsor. Porque ikaw ay naaabutan yan. Kumbaga, dahil pareho silang may nagawang mabuti sa iyo, kailangan mong pumagitna. At yan yung isa sa napakahirap gawin. Mahirap din talaga bro that time eh. Kumbaga sinubok din talaga kami bro that time. Kasi birthday ko, birthday niya man din bro. Alam mo yung tipong sa ring opinion ang nababasa namin, inaano sa amin. Ito kung tutusin mga Kalingap, mga ka-business, mga papi, hindi lingi dito sa ating kaalaman lahat. Lalo na yung nangyari dun sa birthday ni Kalingap Jomar. Yung hindi nga nakapasok sila Kuya Bal dahil doon sa hindi pinapasok o pinalabas yung anak ng isa sa sponsor ng Jomcar, di ba? Yung anak ni Yang Mi. At isa talaga ito doon sa ika nga ay mahirap na pinagdaanan ng Jomcar. Kaya doon sa mga Jomcar supporters o kaya doon sa mga iba pang supporters ng Love Team, siguro maging careful po tayo. Siguro mas maging maunawain pa tayo at maging ika nga ay pasensyoso tayo. Doon, lalo na doon sa mga naririnig natin sa ibang grupo. Siguro mas maganda ang magkaisa na lang tayo. Kasi kita nyo yan, ang unang naaapektuhan dyan ay hindi naman po kayo, kundi yung mga taong sinusuportahan nyo. Di ba? Sila yung pangunahing naaapektuhan dyan. Sila yung naiipit.
sila yung nahihirapan. Kung talagang mahal nyo po yung mga taong sinusuportahan nyo, mas maganda po kung iiwas nyo sila sa anumang gulo, sa anumang problema. Kaya nga sinasabi ng nila Kalingap Rab, ng buong Kalingap, na one Kalingap, one family. Siguro yun na lang yung ating pairalin. Hindi porke supporters ka ng ibang team, talo ka na sa supporters naman itong kabila. At ang masakit pa nga dito, sa nangyayari nga dito sa Jomcar, ay sila-sila. Pare-pare yung Jomcar supporters, sila-sila ay nagtatalo. Yun yung masakit dito. Yun yung mahirap para sa dalawang ito. Kaya sana po ay bago kayo magtalo-talo, isipin nyo muna yung kapakanan ng dalawa. Kung sino nga ba ang mahihirapan at sino ang maiipit sa gitna. At yan, paano po, hanggang dito na lang muna po itong ating reaction video para nga po dito sa Jomcar. At yun, syempre maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagsuporta at sa wala niyo pong sawang pagtangkilik sa aking mga ginagawang reaction video. Maraming salamat po. At syempre bago po tayo magtapos ay ang lagi po nating paalala na patuloy lang po nating suportahan ang ama ng Kalingap na walang iba kundi si Kuya Bal Santos Matubang. Ganon din po itong si Kalingap Rab at syempre ganon din si Ate Edna Vlog, ang butihing may bahay ni Kuya Bal Santos Matubang. At ganon din po ang butihing may bahay ni Kalingap Rab na si Ma'am Jack Tapia Matubang. At ganon din po ang lahat ng Kalingap Partners at lahat ng Kalingap Reactors. At isama na rin po natin mga Kalingap, mga ka-business, mga kapapi, sa patuloy po nating susuportahan ang Ka-Business Official, Papa Dins TV, Ka-Business Family at Mrs. KB Official. At ganun din po ang lahat ng kagwang si Ka-Business at lahat ng Ka-Business Reactor. At yun mga Kalingap, mga Ka-Business, mga papi, ipinaglalambing ko din po sa inyo na pasuportahan naman po itong ilalagay ko dito sa screen. At eto po sila. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun. At yan, para po, muli po ay maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po at I love you all. Bye-bye.